Yung una po nating pag-aralan ay tungkol sa M. Modeling. Ayan. So, sabi dyan, children copy us positively or negatively. O kung wala naman tayong anak, ay ang ating kapamilya, yung malalapit sa atin, kinokopya nila tayo, positibo man o negatibo. Kasi nakikita nila. Di ba? Kung ano yung kinikilos natin, nakikita nila yan, kokopyahin nila. Okay, lalo na yung mga bata, tandaan natin, sila ay parang mga blankong papel. No? Ano mang nakikita nila sa atin, parang isinusulat nila yan sa kanilang buhay. Kokopyahin nila yan. Okay? Sabi sa unang Korinto, 11 verse 1, tumulad kayo sa akin, gaya ko na tumulad din kay Kristo. Ito po yung sinabi ni Pablo. Okay, sana ganito rin yung masasabi natin sa ating mga anak, sa ating kapamilya, di ba? Na tumulad kayo sa akin, kagaya ng pagtulad ko sa Panginoong Hesus. Okay, so modeling. Yan yung prinsipyo ng modeling. Pangalawa po na ating naging topic ay open communication. Dito naman ang naging focus natin ay palakihin ang tenga, no? Makinig para buksan nila. Sino ba sila? Yung kapamilya natin, yung malapit sa atin, no? Buksan nila ang kanilang puso sa atin. At para mas makausap natin sila ng puso sa puso. Lucas 6:45, sabi dito, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantala, ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa kanyang puso, siya ang sinasabi ng labi. Kung hindi natin papakinggan kung ano yung sinasabi ng labi nila, hindi natin mahuhuli kung ano yung sinasabi ng puso nila. Okay? Kaya magkaroon tayo ng open communication. Ibig sabihin, buksan natin ang tenga. Pakinggan natin sila. At yung pangatlo po, nung nakaraan, last Sunday, time. Di ba? More time, more influence. Okay? Efeso 5:15-18. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino. Hindi tulad ng mga mangmang. Sabi dito, verse 16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, yung oras, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. 17, huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo ano ang kalooban ng Panginoon. Ano daw yon? Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Ano daw yung kalooban ng Panginoon? Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Yan. So para daw natin ma-impluwensyahan, no? Para daw natin magawa ito na more time, more influence sa pamamagitan ng banal na Espiritu, di ba? More time you spend, the greater is your influence. Mas mahabang panahon na binibigay mo sa isang tao o sa ibang tao, mas malaking impluwensyang pwede mong maibigay sa kanya. Kung gusto mo silang turuan ng mga prinsipyo mula sa Biblia, mag-spend time ka, no? Maglaan ka ng mas maraming oras sa kanila. Okay? Ulitin ko po. Nice ko lang pong i-remind din ng bawat isa, baka narinig nyo ito sa dati pa, no? Tayo ay mga asin at ilaw ng sanlibutan. Tayo ay taga-impluwensya sa iba para mapalapit din sila kay Jesus. Para magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan, no? At magaya din nila ang ugali ni Jesus upang maging maayos ang kanilang buhay, di ba? Sa tuwing nagkakaroon tayo ng oportunidad na maka-impluwensya sa kanila, sana ito yung naibibigay nating impluwensya sa kanila. Makilala nila ang Panginoong Hesus at magaya nila ang ugali ng Panginoong Hesus. At dahil doon, magkakaroon ng sinasabi ng Bible na abundant life. Ang buhay na merong layunin, no? Ang buhay na kasiyasiya. So ang topic natin naman ngayon, ang kasunod nating sa abbreviation na motivate ay letter I, which is intimacy. Ayan, intimacy. Sa acronym na motivate, ang ibig sabihin ng letter I na intimacy ay the closer the relationship, the greater the influence. Naalala nyo, nung tungkol sa time, no? Mas maraming oras, mas malaking impluwensya. Ngayon, sabi dun kasi sa time, dapat ay merong quality time. Ito yon. Ito yung karugtong ng quality time, intimacy. Pag dinire-diretso raw natin yung quality time, madidevelop yung intimacy. Ayan, no? The closer the relationship, the greater the influence.
Sabi po sa unang Korinto 15:33, huwag kayong magpadaya. Ang masamang kasama ay sumisira sa magandang pag-uugali. Ang kabaligtaran naman yan, ang magandang kasama, mabubuting kasama ay nakaka-impluwensya ng magandang pag-uugali. Ayan. Kung sino daw ang kasama natin lagi, lumalalim yung ating relasyon sa kanila. At kung lumalalim ang ating relasyon sa kanila, naiimpluwensyahan nila tayo. Or vice versa, kung tayo ay lagi nilang kasama, mas lumalalim yung relasyon nila sa atin. At kung tayo bilang Kristiyano ay tutuparin natin yung binigay sa atin ng Panginoon na tayo ay maging asin at ilaw, eh di mas makaka-impluwensya tayo sa kanila. Di ba? Bilang Kristiyano tayo po sana yung dapat mag-impluwensya sa iba. Kasi tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan ito. Asin, ibig sabihin, tayo yung nagbibigay ng lasa. Lasa sa mas magandang buhay. Ilaw, liwanag para maintindihan nila ano yung mas magandang tahakin, no? Mas magandang hakbangan. Okay? Sa ating pagpapatuloy po, nais kong dumulog sa ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na makapagbahagi ulit tungkol sa inyong salita, makapag-sharing time, Panginoon. At ang hiling ko po, Panginoon, kayo po ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Kausapin niyo po kami, Panginoon, ng puso sa puso. Gamitin niyo lang po ako bilang instrumento mo, Panginoon. Bilang tungtungan mo, Panginoon. At kayo ang siyang mahayag sa hapon na ito. At patuloy po, Banal na Espiritu, kayo ang kumausap sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Tuloy ko po Sabi po, ayun, intimacy, no? The closer the relationship, the greater the influence. Ibig sabihin, mas closer kayo, mas malaki yung impluwensya mo sa kanya. Sabi po sa Gawa 2:46-47, sila ay matatag na nagpatuloy sa templo araw-araw na nagkakaisa. Sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa kanilang mga bahay at tumatanggap ng pagkain na may kasiyahan at kababaang loob. Sila ay nagpupuri sa Diyos at kinaluluguran ng lahat ng mga tao. Idinadagdag ng Panginoon sa kapulungan araw-araw ang mga naliligtas. Ano to? Ito yung unang church doon sa aklat ng Gawa, di ba? Mapapansin niyo yung mga naka-highlight no, nagkakaisa sila. Ayan, nagkakaisa sila. Meron silang pagkakaisa yung mga kapatid noon. At merong kasiyahan at kababaang loob sa isa't isa. Ayan. Natutuwa sila, masaya sila nakasama yung mga kapatid, no? At nagpupuri sila sa Panginoon, kinaluluguran ng lahat ng mga tao. Ibig sabihin, mayroon silang magandang relasyon sa isa't isa. O, isunod natin to. Gawa 4:32a. Sabi dito, ang malaking bilang ng mga sumasampalataya ay nagkakaisa sa puso at sa kaluluwa. Makikita natin, no, yung pagkakaisa ng kanilang puso at kaluluwa ay may ahalin tulad natin sa relasyon. Sa kanilang relasyon, ibig sabihin, kahit di sila magkakamag-anak, magkakapatid to sa Panginoon. Kagaya natin, KCBS. No? Tuwing nagtitipon sila, nagkakaisa yung kanilang puso at kaluluwa. Ibig sabihin, kung ano yung desire ng puso ni, alimbawa, si Kuya Jun, di ba? Yung gusto ng puso ni Kuya Jun, ganun din yung nagiging gusto ng puso natin. Makatulong sa mga kababayan natin sa bagong silang, mga ganun, no? Ganun din yung nagiging puso. So, nagkakaisa, no? Kasi, bakit kaya sila nagkakaisa? Palagay nyo, bakit? Dahil ba pare-parehas silang may hirap or pare-parehas silang mayaman or what? Hindi. Unang-una dahil nagkaroon sila ng relasyon sa isa't isa. Magkakapatid sa Panginoon. At dahil napansin natin nung yung una nating binasang verses, itong Gawa 2:46-47. Sabi dito, nagpapatuloy sila sa templo araw-araw. Ibig sabihin, lagi, andyan yung regular na fellowship nila. Yes, no? Regular yung kanilang pagbabahagi na ng buhay. Kaya na-develop itong, yung sinasabi dito sa verse 32 ng Acts 4, nagkakaisa ng puso. Ayan, diba? Dahil lagi sila nagkikita, lagi sila nagsasabi ng laman ng kanilang puso sa isa't isa, naging isa na yung kanilang puso. At yung kaluluwa nila, isa na rin yung layunin. Di ba? Kasi nagbubukas sila ng puso sa isa't isa. Ayan, no?
So intimate, so close. Di ba? May familiarity na. Meron ng friendship na nabuo. No? Hindi naman yan nangyayari sa isang araw lang eh. Di ba? So lagi yan, inaalaw nila yung puso nila na ibukas sa isa't isa. Pwede silang maging bukas sa isa't isa. No? Alam nila na papahalagan sila ng mga taong ito. No? Minamahal sila ng mga taong ito. Hindi sila i-judge. No? Alam ng bawat isa na mahal nila ang isa't isa. No? Dahil doon, nagbubukas sila ng damdamin. So, na-develop yung intimacy. Sabi po dito, the quality of our relationship determines the weight of our influence. Ibig sabihin, pag malalim yung relasyon natin, ibig sabihin, mas malalim yung relasyon natin sa ating kapamilya o sa ating mga kaibigan, sa ating dinidisipulo, mas matindi yung impluwensya natin sa kanila. Kasi bakit? Tiwala sila sa atin, no? Na yung gagawin natin sa kanila o yung ipapagawa natin sa kanila dahil mahal natin sila. Yung gusto nating matutunan nila ay resulta yon ng ating pagmamahal sa kanila. Di ba? Dahil doon, nadidevelop yung intimacy. Di ba? Basta mas lumalalim yung relasyon natin sa iba, ay mas nagkakaroon ng intimacy. Intimate, ibig sabihin mas kapalagayan mo ng loob. Ayan, di ba? So, nagsisimula yan sa relasyon. Kung gusto nating ma-impluwensyahan yung buhay ng tao, kailangan daw nating maging malapit sa kanila. Kung gusto nating ma-impluwensyahan yung ibang tao, kailangan nating maging malapit sa kanila. Lahat ng tao ay naghahangad ng relasyon. Tama ba? Agree ba kayo doon mga kapatid? Lahat ng tao naghahangad ng relasyon. Kung agree ka, pakilike naman sa screen mo. Agree. Ayan, nakita ko, no? Agree. Diba? Agree. No? Lahat tayo, kahit aminin natin o hindi, hindi naman ito tungkol sa relasyon na mag-asawa lang, no? Relasyon na gusto natin may kaibigan tayo na pagsasabihan ng problema, di ba? Gusto natin meron tayong tatay at nanay, no? Na pagsasabihan natin ng mga gusto natin sa buhay, mga ganyan, di ba? O kaya meron tayong kaibigan. Gusto natin nakikinig sila kapag tayo ay nalulungkot or umiiyak, di ba? So lahat tayo ay naghahangad ng relasyon. Pero ang sabi dito, kung gusto nating ma-impluwensyahan sila, kailangan maging malapit tayo sa kanila. Yan. Balik po tayo sa unang mga tao. Sino yung unang tao? Si Adan, si Eva, no? Genesis 2:18-25. Hindi ko na nilista dyan. Babasahin ko na lang po dito. Kung meron kayong mga Biblia, makibukas kayo sa akin. Genesis 2:18-25. Yan. Sabi po dito sa Tagalog, no? 18. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa lang. Ito yung na-create na niya yung lahat ng mga halaman, lahat ng mga hayop, na-create na ng Panginoon. At yung pinakahuli nga si Adan, no? Na-create na rin ng Panginoon si Adan. Tapos, nung inoobserbahan ng Diyos si Adan, naobserbahan ng Panginoon, parang malungkot si Adan. Sabi ng Panginoon, ito verse 18, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao na nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Yan, verse 19. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Pagkatapos, dinala niya ang mga ito sa tao para tignan kung ano ang ipapangalan nito sa kanila. At kung ano ang itatawag ng tao sa kanya, iyon ang magiging pangalan niya. Verse 20. Kaya, pinangalanan ng tao ang hayop na nakatira sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad. Pero para kay Adan, wala kahit isa sa kanila ang nararapat na maging kasama niya na makakatulong sa kanya. Kaya ito na, dumating na yung misis. Ayan, misis natin. Kaya, verse 21, pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing. Si Adan yun, pinatulog. At habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang na lalaki at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito ang isang tulad ko. Yan. Tulad na kinuha sa aking mga buto at laman at kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa.
Nang panahong iyon, kahit hubot-hubad silang dalawa, hindi sila nahihiya. Ayan. Sa disenyo pa lang ng Panginoon sa umpisa, meron ng intimacy, no? Siya ay laman ng aking laman. Ayan, intimate physically. Siya ay ano ba sinabi pa kanina? Dugo ng aking dugo, sinabi ba? Buto, ayan, buto. Ayan. Siya ay kinuha mula sa aking mga buto. Laman na kinuha sa aking laman. Ayan, di ba? So intimate, di ba? Sa disenyo pa lang ng Panginoon, meron na talagang intimacy, di ba? Meron ng mas malapit na relasyon ang babae at lalaki, no? Yun yung unang tao eh. Sila lang yung unang tao. So sila yung makakakitaan natin ng halimbawa, ano? Intimate. Wala silang itinatago sa isa't isa, di ba? Wala silang tinatago sa isa't isa. Gusto rin ito ng Panginoon na mangyari sa atin hanggang ngayon. Ngayon, ito yung masamang nangyari. Genesis 3, verse 12. Sabi dito, sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na ibinigay ninyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyan at kinain ko. Ayan. Naalala nyo to, ito yung nagkaroon ng pumasok na yung kasalanan. Di ba? Hindi nila sinunod ng Panginoon. Kumain si Eva at Adan nung pinagbabawal na bunga, na puno. Oh, yung bunga nun, kinain nila. Nagsimula, nasira yung intimate relationship nung dalawa. Nung nagkasala sila. No? Nagkasisihan sila. Nagkaroon ng pagtatago o pagtutulakan sa isa't isa. No? Nawala yung intimacy. Nawala na yung totoong nararamdaman nila sa isa't isa na pagmamahalan. Nawala yon dahil sa kasalanan. Ngayon, gusto ng Panginoon bumalik tayo doon. No? Sabi po ng paalala, Proverbs 22 verse 24 hanggang 25, huwag kang makikipagkaibigan sa taong madaling magalit. Baka mahawa ka sa kanya at mabulit sa ganoong pag-uugali. Hindi lang sa pagiging mainit ng ulo, no? Kahit sa ibang mga ugali. Ang prinsipyong ito pwede namang i-apply. No? So mag-ingat daw tayong gano'n. Ngayon, kung tayo ay Kristiyano na, tayo sana'y mag-influensya sa kanila kung gano'n man sila. Di ba? Sabi po sa sinabi ni dito, the closer children are to their parents, the less they are influenced by their peers and vice versa. Ibig sabihin, pag close sila sa atin, hindi sila agad-agad ma-influensyahan ng iba. Kahit marami naman silang kaibigan sa labas. Kahit may mga kaibigan silang nakikita tayo na masasama yung ugali, di ba? Pero dahil close sila sa atin, ayan kung close sila sa atin, nasasabi nila yung laman ng puso nila sa atin. No? At nasasabi din natin yung laman ng puso natin sa kanila. Hindi sila agad-agad may impluwensya ng iba kasi mas tiwala sila sa iyo. Kasi mas meron silang intimate na relasyon sa iyo. Kung sila nung kaibigan nila ganito, kayo naman bilang mag-ama o mag-ina, mas close. Yan, nakapaikot pa, di ba? Kung ma-apply natin yung intimacy. Okay? Pag nararamdaman nilang kaibigan nila tayo, hindi na sila maghahangad ng intimacy sa iba. Okay? Kung nararamdaman ng ating mga anak, na ating kapamilya, na kaibigan yung turing natin sa kanila at ganun din sila sa atin, ay bakit pa sila maghahanap ng mas intimate na relasyon sa ibang mga kaibigan? Andyan naman na kayo, di ba? So yan. Isa pa po dito sa sinabi ng Pastor Peter, sabi niya dito, biological relationship does not guarantee good relationship. Bakit? Hindi ibig sabihin anak mo siya o kaya ay magkapatid kayo. Hindi ibig sabihin close na agad yan. Merong magkakapatid nagkalayo. Naalala nyo si Cain at Abel at saka si Esau at saka si Jacob. Si Esau nga, gusto niya nang patayin si Jacob dahil naagaw sa kanya yung pamana na dapat sa kanya. Di ba? Yung pagiging panganay. Hindi ibig sabihin na hindi garantiya. Ibig sabihin, hindi garantiya yung pagiging biological na kapamilya mo para sabihin close kayo. Kahit kayo ay magkakapatid, nangangailangan pa rin ito ng pagpupursige sa bawat panig, no? Sa bawat isa para ma-develop yung intimacy. Yan. Paano kung magkapatid kayo tapos magkalayo naman kayong lumaki, hindi pa rin kayo talaga magiging close, di ba? Sabi po sa halimbawa, yung sa 2 Samuel 13:39, sa chapter 14 hanggang chapter 15 ng 2 Samuel, si David at yung kanyang anak na si Absalom, hindi maganda yung naging relasyon nila. Si Absalom nga nagrebelde kay Haring David,
Nagresulta ito sa pagre-rebelyon ng ilang mga Israelita laban sa hari nila na si Haring David, no? Ngayon, maraming halimbawa sa Biblia, no, tungkol sa biological na relasyon pero hindi naman sila close, no? Wala yung intimacy. Ngayon, ang tanong, ikaw, close ka ba sa iyong kapamilya? Paano ba ito gawin? Kung hindi pa, or kung may mga times na napapaisip ka na, o nga, no, parang hindi ako masyadong close sa aking anak, o kaya hindi ako masyadong close sa aking nanay, sa aking tatay, o kaya sa aking kapatid. Ayan. Hindi pa huli, mga kapatid, no? Huwag ka namang panghinaan ng loob. Marami pang chance. Okay? Ito po ang ilang mga tips, no? Paano ba maging intimate? Una, sabi dito, intimate muna sa Diyos. Okay? Sabi po sa unang 1, 1 John 4:7-8. Sabi po diyan, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa saan? Mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Verse 8, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Napansin nyo, no? Nagsimula sa relasyon sa Diyos. Di ba? Sabi niya, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang Diyos dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ayan. Tapos sabi dito, ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos. Ayan. So makikita natin yung specification doon, ay ini-specify doon yung tungkol sa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ayan. Kaya umibig kayo sa iba. Ayan. Ang Diyos ay pinagmula ng pag-ibig. Kaya gayahin ninyo ang Diyos. Ayan. So, kumusta yung relasyon mo sa Panginoon? Intimate ba? Close ba kayo? Ganto ba kayo ng Panginoon? Kung ganto kayo, kaya mong maging ganyan sa iba. Ayan, yun yung sinasabi ng 1 John. No? Ang sino mang hindi, ibig sabihin sa verse 8, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa, hindi kumikilala sa Diyos. Kasi lahat yan nagsisimula sa Panginoon. Kung sinasabi mo, ako anak ako ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig, dapat makita rin sa'yo. Kung hindi pwedeng ang bunga ay iba sa puno. Hindi mangyayari yun. No? Halimbawa, ang puno ay mansanas. Ang naging bunga ay kamatis. Hindi naman pwedeng ganun mangyari. Di ba? So ang Panginoon ay ang ating Ama. Kung sinasabi natin, ang Panginoon ay ating Diyos, ang ating Ama. Sana makita rin sa atin yung pagiging mapagmahal. Okay? So born of God, no? Kilalanin ng Diyos, di ba? Maging close kayo sa Panginoon. Maging close tayo sa Panginoon. Kung close tayo sa Diyos, kaya rin natin maging close sa iba. Ayan. Kung okay na yung relasyon natin sa Panginoon, diretso natin sa pangalawa. Intimacy sa iba. Paano yan? Intimacy sa iba ay intentional. Sadyain at tiyagain mo upang magkaroon ng kalapitan ng damdamin. Ibig sabihin, intentional. Sinasadya mo. No? Sasadyain mo maging close sa kapamilya mo. Hindi naman yan automatic na di ba? Na pangyayari. Malinaw pa po ba ako? Malinaw pa? Malinaw pa. Okay, salamat sa Panginoon. Okay? Sabihan niyo ako kapag ka medyo lumalabo. So sinasadya natin, no? Kumbaga, mag-e-effort naman tayo. Kung gusto natin maging close sa iba, mag-e-effort ka. Kumbaga, parang yung mga kalalakihan dito, yung may mga asawa na, di ba? Nung dalaga at binata pa lang tayo, nag-e-effort tayo, di ba? Hinahatid natin, sinusundo natin, no? Kahit naman ngayon, di ba? Hindi lang naman noon. Kahit ngayon, nagbago lang siguro. Dati, hinahatid mo sa kung saan siya nagtatrabaho. Ngayon, hindi naman na siya nagtatrabaho. Ibang paraan naman kung paano mo siya sinasadya yung iyong pagpaparamdam ng pagmamahal. Ganon din sa iba, sa ating mga anak. Sadyain natin, no? Kung gusto natin na ma-impluwensyahan natin sila, sadyain natin na mahalin sila, maipakita yung ating pagmamahal sa kanila. Sadyain natin na maglaan tayo ng oras sa kanila. Sadyain natin na makipaglaro tayo sa kanila. Sadyain natin na ma-develop natin yung intimacy sa kanila. Maging masipag na kilalanin yung ugali nila, ano ba yung nasasaktan sila pag ginawa mo yon, sadyain mo na huwag mong gagawin yon, no? Sadyain mo na i-record mo ano yung mga nagbibigay ng kasiyahan sa kanila, yun ang gawin mo lagi. Ayan, sasadyain, no? Yun yung goal natin para makuha natin yung intimacy. Tanggapin natin sila kung sino sila. Hindi yung parang
para bang ginajudge natin sila. Huwag naman gano'n, no? O kaya, ito pa, hindi puro batas. Sabi dito, rules without relationship leads to rebellion. Sabihin, kung puro batas lang, halimbawa, yung mga tatay na parte ng ating PNP. Ayan, usually ganun sila, yung mga pulis, mga ganyan, mga sundalo, di ba? Madalas ganun yung nagiging implementation nila sa kanilang pamilya. Halimbawa, kapag kain lang, wala mo nang makikipag-usap, mga ganun, di ba? So, kung puro batas lang, nagde-develop daw yan ng rebellion. Kung walang relasyon. Ayan. So kaya mahalaga na kung meron kang mga rules sa inyong tahanan, meron kayong rules, samahan niyo ng inyong relasyon, no? Samahan ng pagmamahal. Ayan, para hindi naman magrebelde. Okay? Pasukin ang daigdig nila at intindihin ang pinagdadaanan nila. Halimbawa, meron kang batas. Sasabihin mo bawal mag-cellphone habang nag-aaral. Yung ibang bata gusto merong sounds kapag nag-aaral. 'Di ba? Pasukin mo yung kanilang daigdig. Okay ba? Effective ba talaga sa kanilang ganon? Intindihin mo sila. Di ba? Effective kaya sa kanila talaga yung ginagawa ng merong sounds habang nag-aaral. Nung inobserbahan mo, intentional kang tumabi sa kanila habang nag-aaral sila, di mas naintindihan mo, totoo nga, nakakasagot siya kahit may mga sounds. Di ba? So, ganon. Mas kilalanin natin yung ating kapamilya. Di ba? Intentional. Sadyain natin. No? Okay. So, pangatlo po, paano maging intimate? Intimate muna sa Diyos. Intimacy sa iba ay intentional. Pangatlo ay intimacy sa iba ay magsisimula sa atin. Bilang mga Kristiyano ay makita nawa ito sa atin. Huwag natin silang asahan na sila yung magsimula ng intimacy sa atin. Kasi hindi naman sila sanay sa ganun at saka hindi naman pa nila naunawaan yung kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoong Hesus. Di ba? Ikaw, tayo, naranasan na natin yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. Di yun ang ipakita natin sa iba. Di ba? Bilang mga Kristiyano. Roma 15, verse 7, sabi dito, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa gaya ng pagtanggap ni Kristo sa inyo para mapapurihan ng Diyos. Tayo magsimulang kumonek sa kanila. No? Huwag natin silang hintayin na baka ugatin na tayo, hindi pa sila kukonek sa atin. No? Tayo yung magsimulang kumonek. Tinanggap tayo ng Panginoong Hesus. No? At yun po nawa, yung ma-share din natin sa kanila. Umpisa pa lang, no? Naramdaman natin, tanggap tayo ni Hesus. No? So wala ka ng problema. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng attention ng iba para ikaw ay mahalin. Hindi na. Kasi nga, meron ka ng security sa pagmamahal ng Panginoon, di ba? So dahil sa security na yun, ikaw naman ngayon yung pupunta, bababa sa iba, no? Bilang mga tumanggap, makita nawa ng ibang tao yung pagiging mapagmahal sa atin. Gayahin natin si Jesus, siya yung nag-initiate to show love, no? Sabi po sa Roma 5:10 to 11, dati kaaway tayo ng Diyos. Ito yung magandang illustration, no, nung pagiging first move, no? Ang Panginoon yung nag-first move. Sabi dito, dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi lang yan. Nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na ibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. Diba? Papansin nyo, ang Panginoong Diyos ay Diyos. Ang Panginoong Jesus ay Diyos. Makapangyarihan sa lahat. May magandang kalagayan sa langit. Pero anong ginawa niya? Bumaba siya dito sa lupa para abutin tayo. Siya yung nag-first move. Diba? Siya yung nag-first move. Dahil mahal niya tayo. Siya yung unang kumilos para ma-develop yung intimacy natin sa Kanya. Actually, kaaway nga tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, sabi dito sa verse, di ba? Pero kahit kaaway tayo ng Diyos, siya mismo yung lumapit sa atin. No? Kung sinasabi mong tagasunod ka ni Jesus,
ipakita mo. Gayahin mo yung ginawa niya. I-welcome mo yung mga kapamilya mo, no? Isadyain mo yung i-develop yung intimacy mo sa kanila. Sadyain mo na iparamdam sa kanila yung pagbubukas mo ng iyong puso sa kanila. Sa iyong kaibigan, sa iyong kapamilya, no? I-develop ang intimacy. Mateo 5:23-24 sabi, kaya kung nasa altar ka at ang nag-aalay ng iyong handog sa Diyos at maalala mo may hinanakit sa iyo ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Sorry. Ayan, mapapansin natin, no? Ito mga halimbawa lang to kung paano binibuild yung kung paano natin dinidevelop yung intimacy sa iba. Ito tungkol sa magkapatid. Pansinin niyo yung verse. Nandun ka na sa chapel, no? Sa altar. Mag-aalay ka na ng handog sa Panginoon. Naalala mo, sino yung may hinanakit? Ikaw ba o siya? Sabi dito sa verse, may hinanakit siya. Di ba? May hinanakit sa iyo ang iyong kapatid. Hindi ikaw yung may sama ng loob. Siya yung may sama ng loob sa iyo. Pansinin mo siya yung may sama ng loob. Sino yung unang lalapit? Sabi dito, verse 24, iwanan mo muna yung handog mo sa harap ng altar. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Gets natin? No? Ang Panginoon, ganun ginawa niya. Kahit tayo yung may kasalanan, siya yung unang lumapit. Dito po, sinasabi, siya yung may kasalanan, yung kapatid natin may kasalanan sa atin. Naalala natin. Ay di bumalik pa tayo. Bumalik tayo doon sa kanya. Makipagkasundo bago tayo magbigay ng papuri sa Panginoon. Kasi bakit? Pero pag meron tayong tinatago sa ating puso na hindi maayos na relasyon sa iba, kasalanan yan. Ano mang gawin nating pagpupuri sa Panginoon, hindi nagiging matamis na papuri sa Kanya yan. Kasi meron tayong tinatagong kasalanan. Okay? Makipagkasundo. So ang gusto ng Panginoon dito sa ating pagbuo ng ating intimacy sa iba, tayo yung mag-initiate. No? Ikaw yung mag-initiate bilang mga Kristiyano. Tayo bilang mga anak ng Panginoon ay tayo yung mag-initiate na lumapit sa iba para mas magkaroon ng intimate relationship. Isa pang halimbawa, Roma 12:18-19. Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan na ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Okay. Sabi po dyan, hanggat maaari. Ibig sabihin, hindi naman tayo perfect talaga. Di ba? Hindi naman laging perfect na, lahat ng Kristiyano perfect yung relationship nila. Hindi. No, meron at meron sa ating buhay, sa ating journey, meron pa rin, may mga pagkakataon pa rin na may kagalit tayo sa ating kapatid. Pero at least, no, ang goal dito sa Roma, dito sa binasa natin, hanggat maaari. Ibig sabihin, i-exert mo, no? Ibinigay mo na yung lahat ng effort mo. Lumapit ka na sa kanya, ikaw na yung nag-initiate, no? Ikaw na yung nakipagkasundo kahit siya yung may kasalanan kasi gusto mo magkaroon ng intimacy sa kanya. Pero siya, ayaw niyang makipagkasundo. Hindi na natin problema yan. Kasi nga, ginawa na natin yung effort natin. Sa kanya na yun, decision na niya yun. Pero ang sabi dito, hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Okay? So, ang Panginoon, at least ikaw yung nag-initiate na maging intimate kayo ulit. Hayaan mo na ang Panginoon kumilos sa kanila. Ipag-pray mo na lang sila. No? Ikaw, yung dapat mauunang makipagkita. Ikaw yung lalapit sa kanila. Ikaw yung aabot sa kanila. No? Ikaw yung makikinig sa kanila para ma-develop yung intimacy. Okay, ito, medyo malala ito. Sa kagalit mo ito. Kung yung kapamilya mo, hindi mo naman kagalit, mas maayos, mas mabilis, diba? Ang goal lang natin ay yung pangalawa. Intentional. No? Intentional. No? Intentional natin gawin. So, paano daw maging intimate? Sabi dito, intimate muna tayo sa Panginoon. Pangalawa, intimate sa iba ay maging intentional. Pangatlo, intimate sa iba ay magsisimula sa atin. Okay? Dati, kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap na niya tayo na mga kaibigan. Di ba? So,
Kuya Mark, sasabihin nyo, baka meron ka na mga tips dyan, mga practical tips ba? O, kung tanong nyo yan, ayan, alam ko tanong nyo yan. Ito, meron tayong practical tips. Ayan. Ito yung mga practical tips, paano tayo makaka-develop ng intimacy sa ating pamilya. Madali lang to. 3 tanong. Ayan, 3 mahalagang tanong. Okay? Kayang-kayang tandaan. Kahit bata, kayang-kaya itong tandaan. No? Kung gusto na natin magkaroon ng intimate relationship sa iba or lalo na sa ating pamilya. Okay? Sa ating pamilya, sagutin natin itong mga tanong. Or, itanong natin ito sa ating kapamilya. Ayan, ito. Unang tanong, how can I improve? Paano ako mag-i-improve? Ayan. At tatanungin mo, anak, paano ba ako mag-i-improve? Paano ba ako lalong magiging mabuting tatay? Ayan. O kaya kung ikaw naman ay nanay, paano ba ako mas magiging mabuting nanay, o mama or papa, di ba? Ano bang suggestion mo, anak? Ayan. Meron ba akong mga ugali na gusto mong baguhin ko? Ayan. So, how can I improve, no? Paano ba ako mas mas lalago sa aking relasyon sa iyo? Ayan. Ngayon, pag sumagot sila, huwag ka namang defensive, no? Huwag mo na ganun ba ako? Huwag namang gano'n, no? Eh, tanggapin mo naman. Kasi, nagbubukas na sila ng damdamin sa iyo, eh. Di ba? Yan na yung pagkakataon na binubukas nila yung kanilang puso sa iyo. Huwag mong kukontrahin. Pag kinontra mo, naku, baka magsara ulit yung puso niyan. Okay? So, hayaan mong nakabukas para mas ma-develop yung relasyon mo sa kanya. Tanggapin mo lang. No? Tanggapin mo ano yung gusto nilang sabihin sa iyo. No? Hayaan silang maging honest sa iyo. Pagka kasi nag-react ka, pag tumaas yung kilay mo, naku, baka mapigilan yan. Hindi na siya magsasabi ng dire-diretso. Di ba? Hindi na siya magiging honest sa iyo. Ikaw rin. Di ba? So, hayaan mo siyang magsabi. Pakinggan mo lang siya. Okay? Pakinggan mo siya. Ano yung gusto niyang sabihin, sasagot dito. How can I improve? Paano ba ako mas lalago sa relasyon ko sa iyo or sa inyo, mga kapamilya? Pangalawa, how have I hurt you? Paano kita nasaktan? Ayan. Asawa ko, nasaktan ba kita? Paano ba kita nasaktan? Ayan, no? Paano ko kayo nasaktan, mga anak or kapamilya? Anong mga bagay yung nagbigay sa iyo ng sakit na nagawa ko? Ayan. Ano ba yung mga nagawa ko na nasaktan kita? Ayan. So, sasabihin nila yan. O, edi, hayaan mo lang sila na magsabi. Pangatlo, mapapatawad mo ba ako? Ayan. Will you forgive me? Ayan. So, ito ay hindi one time. No? Paulit-ulit nyo po itong gawin. Pag nakikita nyo kailangan na ulit natin yung 3 most important questions. Ayan. I-develop natin ulit to. Alalahanin natin itong 3 tanong na ito. Diba? Ulitin natin ha. How have I hurt you? Paano ba kita nasaktan? Pangalawa, how can I improve? Paano ba ako lalago sa aking relasyon sa iyo? Pangalawa, paano ba kita nasaktan? Ayan. Pangatlo, mapapatawad mo ba ako? Pag sumagot sila ng oo, edi mag-sorry ka na. Diba? Mag-sorry ka na. Sabi po dito, you have nothing to improve. But you have nothing to prove, but everything to improve. Ibig sabihin, wala ka namang talagang kailangan ipagmalaki. Diba? Kasi unang-una, hindi naman sa iyo ang buhay na yan. Pinagkatiwala lang sa iyo ng Panginoon yan. No? Wala kang kailangan ipagmalaki. Ang kailangan mo lang ay mag-improve. No? We have nothing to prove. No? Wala tayong maipagmamalaki sa sarili natin. Pero, ang lahat ng meron tayo ay pwede pa tayong mag-improve diyan. Okay? So, hindi pa huli ang lahat. How have I hurt you? How can I improve? Will you forgive me? Okay? Tandaan po natin, modeling open communication time, ang intimacy, the closer the relationship, the greater the influence. Okay?
dito po tayo magwawakas. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Pwede ba tayong mag-pray? Sandali. Let's pray mga kapatid. Ama, maraming salamat po sa pagkakataon muli na makasama ang mga kapatid kahit via online. Salamat Panginoon sa kanilang pakikinig sa inyong mga prinsipyo, sa inyong mga gusto na gawin namin. Panginoon, thank you po kasi gusto nyo na maging intimate kami lagi, lalo sa iyo. Mas lumalim yung relasyon namin sa iyo lagi. Mas maging close kami sa iyo lagi. At the same time, Panginoon, gusto nyo rin na gawin namin ito sa aming kapwa, unang-una sa aming pamilya. Intentional na gusto nyo na maging intimate kami sa kanila. Sasadyain namin. At ang intimacy ay magsisimula sa amin, hindi sa kanila. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Mahirap po na step ito. Pero ang dalangin namin, tulungan niyo po kami. Yung ang tatlong tanong, Panginoon, nahihirapan kaming tanongin yon. Pero, Panginoon, kahabagan niyo po kami. Pakitulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa namin sadyain na mas maging close sa aming mga kapamilya at mas ma-impluwensyahan namin sila tungkol sa mga prinsipyo ng sa mula sa inyong salita. Mas maging close kami sa inyo ng sama-sama. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka po at patuloy na kayo magpala sa bawat pamilya na nakasama ko sa hapon na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Binabalik ko kay Ken. Nandiyan pa ba ang kapatid?